Hirap pa pinaka-lakong time, pero ngayon, make sure na may rakdaw na. So, bali, way back 2003, maganda ang position ko. Kumbaga, I never plan to go abroad. Dahil sabi ko, naging bayan na gumanda ang aking trabaho. So, hindi naman sa pagmumata sa class namin, kumbaga sa top 10, hindi naman ako top 1. Kumbaga, okay. Kumbaga, dahil nga nagsikap, grabing hirap trial natin ko, nakuha ko yung position sa kanyang salary ng 2003. Kasi 1990 graduate ako, sabi ko, hindi ako lalayo sa mga anak ko. Pero dumating sa puntos na umalis ako gawa ng na-aksidente ako dahil hereditary ang sakit namin sa naman namin. Kumbaga 2003, yun na naganap na ganda ng katayuan ko, 5 anak ko, puro lalaki, nasa private school, pero dumating sa puntos na down, sub-sub kami financially. Pero yung pagkakataon na yun na operahan ako, eto nga opera ko na binuksan yan 2003, February 22, I was operated 5 times. Dahil nga, hindi alam ng doktor bakit ako ginawa ko lang ng doktor. So, nangyari yun, ang sabi nga, before operation, 20 to 80% na makasurvive ako. Aneurysm Fernando Po Jr. dahil para maintindihan nyo lalo. Kumbaga, cancer ko 20, 80 mamatay. Sa 20% out of 240% mabuhay ako. 60 living death. Kumbaga, bedridden, meron bang GT? MGT. Bali, eto para makita nyo kung bakit yung ko, nilalagnat ako sa operation ko. Yan, nilagyan ako ng ng tubo stainless. Yan, hanggang mamasagal ko. Kung bakit stainless, kaya pala hindi ako nawawalan ng lagnat. Yung palang nerve sa brain natin na responsible sa wastewater ng brain natin, parado na. Kumbaga lumalaki ulo ko. Kaya ako hindi nawawalan ng lagnat. Kaya 5 times ako binuksan. Yung nalaman ng gano'n sa St. Luke, after operation sa 5th time, 30 days comatose ako. Kumbaga, in 30 days, from neck going down na, namamaga na yan, double na yung ng ko, skin.
Kumbaga, ito na lang mainit. Kumbaga, totally, ang sabi ng neurosurgeon, miracle na lang daw ang makakapag-save sa akin. So, awa ng Diyos, in-expert niya ang buhay ko. In a third day, kumbaga, nag-ano ko, yung 5 vital sign ko, nawala in a 30 days. So, on that instance, ni-revive ako. So, may isang doktor na kukunin yung electric shock. Pero sabi ni Dr. Aldenes, huwag gamitin yan dahil pag nabuhay yan, may damage sa katawan niya. Like ang babagdo na mabuhay siya. Pero yun, within 5 minutes, kumbaga, ni-revive ako, then afterwards, regular na akong clinically dead. Pero sabi ng head surgeon, enough up na yung mga gadgets sa finger, tanggalin lang. So, ang ginawa ng nurse na lalaki, so tumalikod lahat, even my family, siya na iwan doon. Ang instruction, brad, tanggalin na, linis na ako, bababa na ako sa morgue. Nung nurse na ito lalaki, sabi niya, kasi nga na kwento ng neurosurgeon, 5 anak pa ang panganay ko, kinder 2, nag-grade 1 na. Ang bunso ko, 5 months old, yung pang 5. 5 lalaki yun. Pero ginawa ng nurse na to, pero ngayon na, itong nurse na to, after my recovery, bumalik ako, nasa US na. Yung nurse pala yung drug na. Oo, siya ang nagbigyan ng NHC. Hindi niya sinunod yung instruction na tanggalin na yung tapos sinubukan niya baka mabuhay ka pa. Yan ni Abu Bakar. Tapos, for period of 1 to 2 minutes, ganun ginawa niya. No, then, pagka siguro yung 120 seconds, biglang yung 5 vital sign, yung monitoring, gumalaw pa yung heartbeat, nag-function. Ngayon bumakbo yung nurse sa doctor's room. So, sinabi nga, sir, yung pasyente natin na yung declared clinically dead, may mga vital signs. So, takbuhan silang lahat, even my family. So, ngayon, dahil nga gustong malaman ng neurosurgeon kung normal ba ako, hindi. So, ang tawag sa akin kasi pag pasyente, Sir, or Benjamin, pwede bang alamin namin kung naririnig mo kami na hindi ka naapektuhan nung pagkakawala ng yung nawala ka, kung may naapektuhan sa iyo. So, ang sabi ng head surgeon, galawin mo ang kalumang kamay mo, daliri mo. Acknowledge mo na naririnig mo kami. So, yun, nagsabi siya, Benji, naririnig mo ba kami? First, wala akong response, pero yung continuous na yung mandatory. Third, ganun pa rin. Kumbaga, nagluluan, ibig yun kasi God, specialista lahat ng laro sa heart, sa lungs na nag-iiyakan sila kasi yung family ko na yung asawa ko na ikwento nila during the tenure
nanaraw na ako na 5 anak ko namin. Kumbaga, wala siyang trabaho. Ako lang ang inaasahan. Kaya, deep in their heart na kinakabahan sila kung hindi ako makabalik. Kaya umiyak nung sinabi ni Dr. Ardenez, Benji, please reply na naririnig mo kami. Yun, pagkasabi niya, gumalaw yung daliri ko. Palakpakan. Kaya sabi nila ng doktor, oh, nakabalik siya. Hindi siya naapektuhan. Yun ang miracle. God. Kasi sasabihin ko lang po sa inyo, isang himala pa rin yun. Himala na sa ganun, kaya na yung pagkasalita niya, hindi ba nahalata yung pagkasalita niya. Witness Pero sila. himala, na may mga nagtiwala sa kanya dito, magtrabaho siya kahit ganun yung salita niya, is also real affair. No? Palakpakan natin dito.